Alex POV. Good evening, guys! Masibagong palakpakan ng inani niya. Yes, nasa bar kami ni Blaine. At bakit? Nangulit kasi ang asawa ko at pinilit ako magpunta daw kami dito dahil namimiss na raw niya ang pagkanta sa harap ng crowd. I sighed. Ayaw ko man, wala naman ako nagawa. Ayaw ko namang iiwas siya sa mga bagay na alam kong hilig niyang gawin at nagpapangiti sa kanya. Hey! Napaangat ako ng tingin at nakita kong nasa harapan ko na si Blaine. You're actually here, huh? Wika nito na tinanguan ko lamang. I know na lumalabas na ako sa comfort zone ko. Wala naman ako magagawa. Dahil basta gusto ni Mrs. Go lang. Wala pa man din, under na ako. Nakangiting napailing na lamang ako. You're smiling. Napabaling ako sa kakambal ko na nakangitiring nakatingin sa akin. Itinaas ko ang kupitang hawak ko at nilagok ang laman nun. I am kasi masaya ako. Masayang masaya. I told him. Nakita ko naman ang dagli ang pagngiti nito kasabay ng pag-iling. Tumingin din siya sa stage kung nasa ng asawa ko. She is a simple woman. Wika ni Blaine. I nodded at her kahit di ko na siya tinitingnan. Yeah, pero sa pagkasimple niyang iyon, yon ang nag-aangat sa kanya para mahigitan ng iba. I said, I saw him nodding. Yeah, she is a keeper, bro. She's kind. The first time I saw her, nakita ko sa kanya si Blight, minus the mataray thing. Then he laughed. I laughed too. She's a great kind of woman. I hope na hindi mo siya saktan. Besides, ikaw na lang ang meron sa bro. You know, she's an orphan. Hindi niya kilala ang turing ng mga magulang niya at ang mga umampo naman sa kanya pumanaw na. Kaya't sana bilang isang matalik na kaibigan ng asawa mo, please assure me na hindi mo siya sasaktan. Because naniniwala akong hindi niya deserve masaktan. Ang deserve lang niya maging masaya. Litanya nito na dahilan kung ba't ako napalingon sa kanya. I saw him still looking at my wife's side pero bukod doon wala naman akong mabasang kakaibang ekspresyon sa mga mata niya. Do you like my wife? I asked out of nowhere. Biglay para ako nagselos at nainis. Masyado niya kasing inalala ang asawa ko. Nalingon niya ako. What if I do? Balik tanong niya na nakapagpakuyom ng kamao ko. Mag-aaway ba kami ng dahil sa isang babae? Don't you dare, Blaine. She's already my wife. She's mine. Mine and mine alone. Matigas na wika ako na nakapagpatawa sa kanya. I glared at him. What's so funny? Seryoso ko. What's so funny? I am so serious here, Blaine Alexander. I hissed at him. Naiiyak na naman na ito sa sobrang pagtawa. Matapos nagtaas ng kamay na para bang sumusuko. Huminto ito sa pagtawa at pinunasan pang pisngi kung saan may tumulong duha sa nihinang pagtawa niya. God bro! Yes, overprotective ako sa asawa mo dahil para ko siyang kapatid. Besides, sabi ko nga kanina, diba? Nakikita ko si Blight sa kanya. Isa pa, maalaga talaga ako basta nakakasama ko. Maski empleyado ko pa. At mas lalo pa ako maging maalaga sa kanya dahil asawa mo na siya. Then he looked at me straight from the eye. Lalo pat asawa na siya ng kakambal ko. At lalo pat kitang-kita ko kung gaano siya kamahal ng kapatid ko. Dagdag pa niya. Natahimik naman ako. Tinitigan ko siya at nakita ko ang sincerity sa mga mata niya. Pero kasabay nun ay ang lungkot na nakita ko sa mga mata niya. Why? I asked out of nowhere. He looked at me confused. What why? He asked. Pinilig ko ang ulo ko. Bakit di mo siya pinuntahan? Why don't you chase after her? I asked. Nakita ko na tigilan siya. Bakit hindi mo puntahan at bawiin ang asawa mo? Direktang wika ako na nagpalaki ng mga mata niya. How? He stammered. I sighed. I'm your twin brother, Blaine. Di man tayo nagkakasama at nagkakausap all the time. Kumuha pa rin ako ng information tungkol sa'yo. Lagi man akong busy at seryoso sa mga bagay, hindi naman ibig sabihin nun. Wala na akong pakialam sa'yo o kahit na sinong bahagi ng pamilya natin. Hindi ako ganon, Blaine, dahil may pakialam ako. I stated. Nag-iwas siya ng tingin. Why didn't you tell me about her being your wife? Why didn't you tell us? I was pertaining to our whole family. I heard him sigh. It's complicated. Besides, ano pa bang silbi kung iniwan niya na rin naman ako? Mapait na wika nito at napailing ako. May rason kung ba... Let's not talk about here, please. Not now. He cut me off. I just sighed at tinapik siya sa balikat. Okay, pero huwag mong kakalimutan, may mga kapatid at pamilya ka. Wika ako. Tipid naman siyang tumango at ngumiti. So this song is for my hubby. Napalingon ako sa stage kung saan naroon ang asawa ko. Our eyes met and again my heart beats faster than the usual. She winked at me. Natawa naman ako. This song is for your sweetheart. Enjoy your night. Then nag-strum na siya. Well, you dawned on me and you bet I felt it. I tried to be chill but you're so hot that I melted.
I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Her beautiful voice filled the whole place. At muli, parang may humaplos sa dibdib ko. Before the cold dawn run out, I'll be giving it my best test, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn, to win some or learn some. But I won't hesitate, no more. No more, it cannot wait, I'm yours. Then her beautiful set of brown eyes met mine. I don't know what's gotten into me. Basta habang tinitingnan ko siya na kinakantahan niya ako, mas lalong bumibilis yung kanina pang mabilis na tibok ng puso ko. Well, open up your mind and see like me. Then, kumindat siya sa gawi ko. I smiled. Open up your plans and damn you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Love? Hell yeah. I have already found it. At ang may salat na pag-ang pakikipag-meet up ko sa pag-ibig, nandito lang sa harap ko at inalalayan ako ng isang awitin. Listen to the music at the moment. People dance and sing. We're just one big family. One big family. Those lines caught my attention. Family? I want to build a big happy family with her. Alam kong mabilis pero eto ko. Hulog na't nangangarap ng isang malaking pamilya kasama siya. And if it's God-forsaken right to be loved, loved, love, love, love. So I won't hesitate no more. It cannot wait, I'm sure. There's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to sit there, but my breath fogged up the glass. Now I realized something. I realized na siya lang talagang kulang sa buhay ko. Na lahat ng meron ako walang magiging silbi kung mawawala siya sa tabi ko. I am so hopelessly in love with my beautiful wife. The song ended at nagbaw na siya. Tinanggal niya yung gitara sa katawan niya at naglakad pababa ng stage. Humakbang papalapit sa akin. I saw how happy she is. At bukod sa kasiyahang yon, nakikita ko din ang pagmamahal sa mga mata niya. Di na ako nakatiis at agad tumayo sa upuan. Hinakbang ang distansya naming dalawa. She's smiling. At akmang magsasalita siya nang bigla kong sinakop ang mga labi niya. Kung binabakuran niya akong kanya, babakuran ko siyang akin. Nang magkalas sa mga labing namin, agad kong hinuli ng mga mata ko ang mga mata niya. I am sweetheart. I'm yours to keep at ang kapalit I looked at her straight from those brown eyes of her. You have to stay with me for the rest of your life because you are mine forever. Nancy's POV. I moaned hard at hindi ko napigil ang sariling kagatin ang naka-expose sa balikat ng asawa ko. Sweetheart. He even grunted. He is thrusting hard and fast. At bawat pagpasok at paglabas niya nagbibigay ng iba yung pakiramdam sa katawan ko. Alex? I moaned his name at napahigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. You are so tight. Muling ungon ito at mas lalo pang bumilis ang pagpasok niya. I whispered through his ears. Mas lalo pa siyang bumilis and in no time, we both came. Hinihingal na umalis siya sa ibabaw ko at nahiga sa tabi ko. Agad niya akong kinulong sa matipuno niyang mga braso at hinilikan sa noo. Ilang minuto kaming nanatili sa ganong posisyon na medyo lumayo ako sa kanya at tiningala siya mula sa pagkakahiga. Our eyes met. Tinanggal pa niya ang mga hibla ng buhok na tumatabing sa mukha ko. Bangon ka, malilate na tayo. I said, pouting. I heard him laugh matapos ay nagsumiksik sa may leeg ko. Yes, umaga pa lang. Actually, it's already 6 a.m. in the morning at itong katabi ko. Kaagang nalandi kaya ito. Umagang-umaga wala kaming damit. You are spacing out. Beautiful? Bitin ka? Gusto mo pa ng isa pang round? Nagtaas baba ang kilay na wika nito. Pininingkitan ko siya ng mga mata at hinampas sa dibdib na nakapagpatawa sa kanya ng malakas. I gave him a death glare then I eventually rolled my eyes on him. Isa pang round? Takte, wala ba siyang kapaguran? Kagabi lang ayaw niyang paawat tas kanina lang madaling araw yon. Yun na naman at ngayon nga, kakatapos lang namin tapos isa pang round? Ano akala niya sa akin? Inaantok na nga ako, di pa ako nagtatrabaho, hapong-hapo na ako. Ni pakiramdam ko nga hindi na ako makakalakad. I hissed at him. Tinignan naman niya ako na may pilyong ngisi. I already did. Gusto mo isa pa? Cool pang tanong niya na dahilan para muli ko siyang hampasin. Damn, Montenegro, ang landi-landi pa rin. Why? Natatawang tanong nito. For the second time, I just rolled my eyes on him. Awat na, pagod na ako. Maawa ka naman, Montenegro. Lalaspagin mo ba ako? Feeling ko hindi na ako makakabangon eh. Maktol ko na kapag pahalakak sa kanya ng malakas. Matapos ay niyakap niya ako at nagsumiksik sa may leeg ko. Gosh, I love you, sweetheart.
Malambing na wika nito at tinignan ako sa mga mata. Napangiti naman ako, tinapos ang pisngi niya. I love you too. Then I kissed his nose. Ngumisi siya ng maluwang at nagling na upo sabay tumayo. Ni hindi niya inilintana ang kahubdan sa harapan ko. Akmang sasabihan ko siyang magtakip ng sarili nang bigla akong mapatili sa biglaan niyang paghilat pagbuhat sa akin. Nanlalaki ang mga matang tinitigan ko siya. What the heck, Montenegro? I hissed at him. He just smirked. May pasok pa tayo, sweetheart. Sabay na tayo mag-shower para hindi tayo malate. Ngising wika nito. Nasa bunutan ko naman siya. Montenegro! Sigaw ko na nagpatawa sa kanya na sobrang lakas. Naghigab ako. Pang ilang beses na ba? Hay, nasa office na kami ni Alex. At anong nangyari kanina? Alam nyo na yon. Puwisit na Montenegro, walang kapaguran. Napasandal ako sa swivel chair at napapikit. Promise, pagod at antok na antok talaga ako. And Alex? Nasa conference room siya. Meeting with some investors. Buti nga di na ako sinama. I sighed. Then unti-unti tuluyan ng namigat ang mga mata ko. Alex POV. Dismissed. Malamig na umeko ang boses na yon sa buong conference room. Naglabasan ng mga investors at saktong napatingin naman ako sa wristwatch ko. 2 p.m. I missed my wife already kahit nasa loob lang siya sa office namin. Sir? Napalingon ako sa isa pang sekretarya kong lalaki. Yes, may isa pa akong sekretarya dahil ayokong pagurin ng asawa ko sa trabaho sa opisina. What? I asked him. Okay na po yung mga list na hinihingi nyo about sa new project ng MGOC. Dadalhin ko na po ba sa opisina ninyo? Talong nito na tinanguan ko na lamang. Lumabas na ako ng conference room at nagdiretso na sa office. Pagpasok ko'y agad kong nakita ang asawa ko. Ang pagod sa kanyang mukha ay kitang-kita. Dahan-dahan ko siyang hinaplos at nilapitan at tinalikan sa pisngi. I kissed her lips softly at marahan siyang binuhat. Gumalaw siya kaya't nagsumiksik sa may bandang leeg ko. Binaba ko siya sa may sofa na may kalakihan at naupo sa gilid sa may baba noon. Hinaplos ko ang pisngi niya. Marahan naman siyang nagmulat ng mga mata. Hey! Paos ang boses na bati niya. I gave her a small smile. Go on, sweetheart. Sleep more. Malumanay na wika ako, tinaplos ang pisngi niya. Tabi tayo? Hiling nito na agad ko namang tinanguan. Screw the word work. Now, asawa ko muna nga asawahin ko. Marahan akong tumabi sa kanya. Niyakap niya ako at nagsumiksik sa may leeg ko. I kissed her. Sorry kasi napagod kita. I swear I will try my best to control myself next time. Marahang wika ko. Nagtaas naman siya ng tingin mula sa pagkakasubsob sa may leeg ko. Nah, it's fine, sweetheart. It is my duty as your wife. Isa pa gusto ko din naman yon. Medyo napasobra lang siguro tayo kaya hapong-hapo ako ngayon. Malumanay na wika nito. Nahalatang antok na antok pa. I kissed her lips lightly then muli siyang niyakap. I love you, I whispered to her ear. Mas mahal kita. Antok na wika nito at maya-maya pa. Payapa na ang pahinga niya. Doon ko inabot yung telepono, malapit sa table na kinaroroonan namin at tinawagan ng sekretarya ko. Cancel all of my appointments this afternoon. Wala kang tatanggapin at walang iistorbo at papasok sa opisina ko. Got it? I strictly told him. Yes, sir. Malamig na wika nito. At binaba ko na yung phone. Doon muli kong niyakap ang asawa ko at ilang minuto lang, nakatulog na rin ako. Alex POV. Napakunot noo ako. Ano to? I looked at my secretary's face na ngayon lang nakita na namutla na halos naubusan na nga yata siya ng dugo. What the heck is this? I asked him angrily. I saw him gulp as his lips parted, kasabay ng bahagyang panginginig. Sir, it is from a certain woman. Pinadadeliver lang po. Alanganing sagot pa nito. I gritted my teeth. Who the hell is she? And what did she want? I asked furiously. Sino ba ang hindi magagalit? I just received an envelope na may lamang ultrasound pictures at may sulat na nagsasabing anak ko ang batang nasa litrato. How the heck? Wala akong kinamang hindi ako nagsuot ng proteksyon maliban na lang sa asawa ko. I don't know, sir. Dinala lang po yun ng isang babae kanina at ako lang po nag-receive dahil wala pa po kayo. Nanginginig na wika ng sekretarya ko. Leave, I said angrily na agad naman itong sinunod. Napahilamos ako sa aking mukha. Damn, ano to?
Wala akong alam dito. I swear I never slept with a woman na wala akong proteksyon. At ilang buwan na nakakalipas na wala ko ibang ginagalaw, kundi ang asawa ko lang. Kaya ano na to? Saan naman ang galing to? Napasanal ako sa swivel chair at muli, pinasadahan ng tingin ng litrato at ang nakasulat sa baba noon, 7 months, baby boy. I closed my eyes tightly. Wala ako ibang maramdaman habang tinitingnan ng litrato. I did not feel those weird things sa sinasabi ng mga stockholders kung nasipag-asawa at nalaman na magkakababy na sila. Wala ako makapang excitement katulad ng sinasabi nila. I am doomed. Sa di malamang dahilan natakot ako. Paano pag nakarating to sa asawa ko? Kila mom at dad? Anong mangyayari? Kahit pa nga ba hindi sigurado na akin ang batang to, alam kong magiging dahilan to ng pagkawala, ng pag-aaway namin lahat, lalo na ng asawa ko. Masasaktan ko siya at yun ang pinakaiiwasan ko. Muli kong binuksan ang mata ko, binasa ang sulat na kasama ng litrato. The baby is yours, Mr. Alexander Montenegro, and you are going to be mine. Soon. Be ready. Me and our baby will see you soon. I gritted my teeth. Frame up ba to? Ni hindi man lang nag-iwan ng babaeng ng pangalan. Ni isang litrato wala. Pero oo at maaaring nagsisinungaling at niloloko lang ako ng babaeng to. Pero ba't ako nakakaramdam ng takot? Sabi ng sekretarya ko hindi naman daw buntis ang nagatid ng sulat. Bagkos mukha daw tong sekretarya din lang. Ano bang gagawin ko? Muli ako napahilamos sa mukha ko. Tumayo at naglakad parito at paraon sa loob ng opisina ko. What should I do now? Bakit wala ako maisip na paraan ngayon at sa maalala ng sitwasyon kagaya nito? Kahit pa hindi siguradong sa akin, alam kong once na malaman to ng asawa ko masasaktan siya at mapapatay kong babae magdudulot ng sakit ngayon kasabay ng pagpatay ko sa sarili ko. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Buti na lang at wala si Nancy ngayon dito dahil sinama siyang mag-shopping ni Mom. But then I cannot let her bear any pain. Alam kong mali pero ayoko malaman niya ang tungkol dito. Yes, may karapatan siyang malaman pero ayoko. Wag sa ngayon. Sasabihin ko ang lahat sa kanya. Kapag napatunayan kong anak ko nga ang batang nasa retrato na yon. At pag nandyan na at napatunayan niya, tatanggapin ko ang kahit ano magiging desisyon ng asawa ko. Hey!